Yun, so mga kababayan, no, actually, no, itong si Amy Marcos, parang hindi na naman ata nakainom ng gamot ito. Kasi ngayon, ang dami niya na naman pong binibintang. So ngayon, ang bago nga pong drama ngayon ni Amy Marcos, magre-recant daw itong mga witness no ng flood control scandal. Alam nyo, in the first place, mga kababayan, no, mukhang inaasahan ko na rin po talaga na mangyayari ito. Kasi una sa lahat, wala talaga tayong witness dyan sa flood control scandal na talagang witness lang talaga. Kasi lahat po ng mga witness sa flood control scandal, mga sangkot din po sa anomalya. Sangkot din po sa nakawan. Di ba? Nakakita na ba kayo ng witness dyan sa flood control scandal na witness lang talaga siya? Di ba wala? Sila lang din naman po yan eh. Pero ang malupit ditong bagong pautot ngayon ni Amy Marcos, ito daw pong si Gutesa, magre-recant daw po. Oo. So sabi niya dito, well, dalawang klase yan. Dalawang klase recantation po yan. Di ba? So, tingnan natin to, no? Saan na ba yan? Ito yan. Ba, nalito ako. Nalakihan natin yan. Ito na lang, okay. So, sabi dito, para sa pinsan, o para isalba si pinsan, Amy says Gutesa being pressured to recant explosive testimony. Oo. Una sa lahat, paano magre-recant yan kung hindi na nga natin siya makita? No? At ito yung sinasabi kong dalawang klaseng recantation eh. Yung isang klase ng recantation na gagawin ni Gutesa, yung una, sasabihin niya na tinatakot po siya. O yun ang una. Oo. Yung pangalawa, baka ikanta niya na nga po talaga na siya po ay napag-utusan lang talaga ni Marcoleta. Oo. So, hello po no kay Delia Rosario. Yan kay Viola G. Oo. So gano'n. So pero ito yung drama ni Amy, no. So basahin natin itong drama ni Amy. Sabi niya dito, okay. According to Amy Marcos, Gutesa and the other witnesses were facing systematic pressure to recant. Oo. So systematic pressure, ibig sabihin pinagplanuhan na pressure. Kayo ba naniniwala ba kayo na mayroong pressure kay Gutesa? Hindi nga makita. Wala nga makapag-contact kay Gutesa. Ang may contact lang po kay Gutesa si Marcoleta. Paano nangyari? Pautot na naman to ni Amy eh. So, sabi pa dito, saying his family had been receiving threats since the former soldier appeared before the Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Magre-recant si Gutesa. Yun daw ang pasabog. President Ferdinand Marcos Jr., elder sister, told reporters referring to the Blue Ribbon panel upcoming hearing on November 14. So bukas, mayroong hearing bukas. Di ba? So may hearing bukas sa Blue Ribbon Committee. So ang mangyayari daw po, magre-recant daw po si Gutesa. Okay. So syempre, ang point natin dito, kung si Gutesa po ay ikakanta niya po silang Marcoleta, kasi ito yung pwedeng sabihin ni Gutesa no, na ako po si Orly Gutesa, ako po yung napag-utusan lamang ni Marcoleta, ako po yung pinilit ni Marcoleta at Mike Defensor. So ngayon naka-ready na po yung sagot ni Amy. Wala, tinakot lang yan. Tinakot lang yan si Gutesa. So naka-ready na po yung sagot. Di ba? Eh, lalo kayo na paghahalataan nito. Bakit inuunahan ninyo? Di ba? Or pwedeng sabihin ni Gutesa na ako'y magre-recant kasi tinatakot po ako. Pero parang malabo mangyari yun eh. Parang mas malapit po na mangyari. Kung magre-recant nga, no? Parang mas malapit na mangyayari is magre-recant si Gutesa at ikakanta niya na nga po kung sino yung nag-utos sa kanya. So, naka-ready na nga po yung sagot. Oo. So, para mainis po tayo lalo, kasi ako, nainis ako dito kay Amy, para mas mainis tayo lalo, may video dito eh. Ito, panoorin natin to, no? Yun naman paputok eh, yung pasabot. Nasa yung witness, diba? At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi... Ano yung original plan? Okay, tamo, di ba? Actually, parang content lang to kanina eh.
Darating si Congressman. Bago ata isip, nahiya din sa sarili. Ayaw ko na, ayaw mapanood yan sa maugali. Alam nyo ito, sige. Alam nyo mga kababayan, no? Sinungaling po si Amy. Sinungaling po si Amy talaga. No? Sige, continue muna natin, no, para makuha natin yung point na sinungaling si Amy. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Inuloko na tayo ng lubus-lubusan. Oo, no, pakikay-kikay pa talaga to, no? Hindi naman bagay sa kanya. Walang yan mukha na to, no? In the first place, mga kababayan. Ito yung bagong pautot na naman ng mga DDS kasi. Na ito daw pong pangalan nito? Si Martin Romualdez daw po. Gusto daw po maging state witness. Okay. So, ang sabi ko nga mga kababayan, no? Saan yun nakuha yung statement na yun? Wala pong sinasabing ganun yung ICI. Wala rin pong sinasabing ganun yung DOJ. Wala rin pong sinasabing ganun si Martin Romualdez na gusto niya pong mag-state witness. Gawa-gawa nyo lang yun. Lalong-lalo na to si Amy. Gawa-gawa mo lang yan eh. Gumagawa ka na naman ng story eh. Nambubudol ka na naman eh. Mga kababayan, ito budol po ito si Amy. Walang yako meron man trapa sa pamilya Marcos. Si Amy po yun. Paano ko nasabi? Napanood yun na ba yung ito? Napanood nyo na yung bulok na pelikula? Yung Martyr or Murderer at saka yung Made in Malacanang? Di ba? So, bumubulong si Joel. Nasa likod si Joel, bumubulong. Di ba? Ayun, babalikan natin yung pelikula na yan. Pero by the way, ang dami na pong fake news na ginawa ni Amy. Naalala nyo, sabi ni Amy, na yung supersonic missile daw po ay nakatutok na raw po sa Pilipinas. Supersonic missile daw po ito ng China. Nakatutok na raw po sa Pilipinas. Hello po kay Susana Gander. Hello po, no? Di ba, fake news yun. Tapos ito na naman, fake news na naman to. Na gusto daw po ni Martin Romualdez na maging state witness. Fake news na naman po yun. Di ba? So ngayon mga babayan, no, tingnan niyo kung gaano kasinungaling tong si Amy Marcos. Ako nabudol din po ako nito eh. No? Napanood niyo na ba yung Martyr or Murderer at saka yung Made in Malacanang? Sa mga nanonood sa akin ngayon, sino yung nakapanood ng Martyr or Murderer, Made in Malacanang, or both? Yan. Press 1. Okay. So, budol po yun. Kasi, nung una, napansin ko na parang may mali. Yun nga lang, hindi ko lang talaga mag-sink in sa utak ko. Kasi, kumbaga, lunod pa tayo nun eh. Na, panalo si Bongbong Marcos, diba? Panalo bilang presidente si Bongbong Marcos noon. Kakapanalo niya lang bilang presidente. So, medyo lunod pa tayo. Yung una lang, hindi ko na pinanood yung pangalawa. Yung una, pinanood mo, diba? Yung una pa lang budol din mga kababayan. Kasi subliminally mga kababayan, no. Subliminally, yung pelikula po na yan sinisiraan po si Presidente Bongbong Marcos. Yan kasi kaya ako tinanong kasi para makarelate po tayo. Makikita natin doon sa pelikula na pinamukha po ng pelikula po na yan na si Bongbong Marcos ay iyakin, si Bongbong Marcos ay pinapagalitan ni Apo Lakay, si Bongbong Marcos ay nagdidesisyon ng hindi tama. Pinakita yun doon at yung bida, si Amy Marcos. Kung baga yung problema ng Marcos noong 1980s, nung malapit na siyang paalisin sa pwesto, dahil sa EDSA Revolution, si Amy Marcos yung gumabay sa buong pamilya. Ganon po yung istorya ng Made in Malacanang tsaka Martyr or Murderer. So, sa Martyr and Murderer naman po, no, pinakita naman po doon na botong-boto itong si Apo Lakay dito po sa ex-girlfriend nga po ni PBBM na si Claudia Benitez. So, hindi si Lisa Marcos. Okay, so si Mark Ramos. Yan si Mark Ramos, di ba? Yan, no? So, yun, Made of Malacanang lang pinapanood. Ayan yung Made in Malacanang, di ba? Pinakita doon na mahinang klase si PBBM. At yung bida si Amy.
O baka nga pati si Mark Ramos nabudol doon eh. Ako nabudol ako doon, inamin ko. O kaya nga namigay pa akong ticket noon. Oo, namigay ako ng ticket noon. Galing yun sa kita ko sa YouTube hindi ko pa lang sponsor yun kasi may ibang mga vlogger na namigay ng ticket galing sa sponsor. Yung sa akin, nabigay ko ng ticket noon, galing talaga sa kita ko sa YouTube noon. So kaya naman pala may sumita sa akin na bakit ako namimigay ng ticket ng Matter or Murderer. Yun naman pala, anti-BBM pala yun ng pasimple. Oh. So, di ba, ganyan po tayo niloloko ni Amy Marcos. Intrigyerang mahabang baba, no, na lakson. Ingitera talaga, tama, ingitera po yan. Oo, ingitera yan. Sabi, sige. Okay. So, binili mo, pwede mapanood ng libre na turn off ako doon. Sa MOM. Oo. Yung MOM, no? Pero in fairness, maganda yung pelikula. Maganda yung pakagawa, in fairness. Thank you, ma'am. Yeah, but that's the original plan. But that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Di ba? Nakita nyo? Isa yan. Nakita nyo yung defense mechanism ni Amy Baba? Nakaharang kagad yung Baba eh. Di ba? So, mukhang magre-recant nga. Okay. So, ayan ang bali-balita. So, mukhang magre-recant and then inunahan na po nila ng sagot. Sinagot na nga kagad nila na hindi pa nangyayari. Para at least naka-ready na po yung mga bobong mga DDS na ay, nirecant po yan. Wait lang may LBC ata ako. wait lang. So, wait lang Yon, tinanggap ko lang pang LBC ko, may LBC na naman po ako. So, ano naman kaya to? Yan, so kayo mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa posibleng recantation na nga na mangyayari bukas? Bukas na po ito eh. Kasi November 14, bukas po ulit magsisimula yung Blue Ribbon Hearing Committee ni Ping Lacson. So, abangan natin yan. Napaka-exciting po nun. Kung ano ba yung posibleng mangyari nga po dito. Oo. So, by the way, dumating na naman po yung aking in-order. Siyempre, One Piece card na naman. Di ba? Si Luffy. Sabo. Adik yan. Ayan. So yan. So, hello po kay Delia Rosario. Kayong mga iglesia ni Sara, may suicide bomber sa pupunta sa rally. Huwag naman sana mangyari po yan. Huwag naman po sana mangyari yung suicide bomber po na sinasabi ninyo. Oo. So, naku siya. So, sino yung bumubulong? Hello po kay Del Rosario, kay Aurelia Adena. Yan. May kumakausap pa kaya sa partido ng Romualdez at Marcos? May Alibaba. Bakit siya ganyan? Masahol pa sa Ampalaya. Bitter nga po, no? Hindi, ito ta. Okay. Bago tayo mapunta sa next topic natin. Sa tingin ninyo, kasi ako naniniwala po ako, no, na ang mga politiko po kasi, kikilos po yan sa gusto nila. So, sa tingin ninyo, ano ba yung motivation? Ano ba yung rason kung bakit ginagawa ito ni Amy Marcos? Kasi in the first place, kasi kapamilya mo yan, di ba? Kapatid mo, presidente. Alam naman po natin na sinira po ng panahon si Apo Lakay. Di ba? Hindi po naging maganda po talaga history. Kasi ako nung bata ako mga kababayan, no? Ang turo talaga sa amin nung sa eskwelahan, magnanakaw ang mga Marcos. Totoo yun. Nung elementary kami, panahon ni Corion, elementary ako nun. Ang turo sa amin nun, ang mga Marcos magnanakaw. Ang mga Marcos mamamatay tao. Ang mga Marcos, what do you call this? Human rights violator. Di ba? So, sirang-sira po talaga ang mga Marcos nun. Pero eventually, lahat naman po ng mga kaso, nabasura. Lahat po ng mga bintang, hindi napatunayan. So, ito na po yung pagkakataon natin, no? Pagkakataon ng mga Marcos na i-redeem 100%.
yung pangalan po nila at yung apelido po nila. So, ang dapat kasi mangyayari kasi dito, tutulungan dapat ni Amy yung kanyang kapatid. Pero hindi po ganun yung nangyari. Pasira pa lalo eh. Diba? Ang haba na nga ng baba, pasira pa lalo. O, diba? So, ngayon, sa tingin ninyo, ano ba yung motivation ni Amy? Ayun ang gusto kong malaman eh. So, syempre, hindi naman natin malalaman yung kung ano talaga yung motivation ni Amy. Pero, makakapagbigay po tayo ng opinion. Sa tingin niyo po ba, ano ba yung motivation ni Amy kung ba't niya ginagawa ito? Kasi di ba dapat common sense po yun eh. Di ba? Na dapat tutulungan niya po yung kapatid niya. Di ba? Ganun dapat eh. Pero hindi naman po ganun yung nangyari. Di ba? Oh. So, si Amy tumitira ng patalim. Uy, ang ganda ng card. Ang ganda ng card. Hinawakan ko siya. Ang ganda ng card ng Luffy. Oo. Mahal to, mga ano to. Ay, puta, may damage ata. May damage. Oo. Alam mo na yan? Mamaya ko na tingnan to. Yan, Boss Marcos lang ang mga apelido niya. Ang tanong, Marcos ba talaga? Oh, inggitera si Amy. Mukhang inggit, no? Mukhang insecurities, no? Kasi, in the first place, no? Ang pinagmamalaki kasi ni Amy, nagmana siya sa tatay niya. Diba? Ayan ang pinagmamalaki-laki ni Amy. Nakuha ko yung magandang traits ng aking tatay. Tapos, ang nangyari, naunahan pa siya ni PBBM na maging presidente ng Pilipinas. Di ba? So, parang in my own opinion, ganun lang yun, di ba? Si Makmak nandito, hello po. Motivation, magsandok, at manira ng mangga. Pero, sa opinion ko, mukhang inggit talaga. Mukhang inggit po talaga yung... hello po, Odilenon. Good afternoon, Sir Takero. Mukhang inggit po talaga yung namumutawi po sa damdamin ni Amy. Kasi, isipin mo pinagmamalaki niya lagi na nagmanage siya sa tatay niya, pero naging presidente, kapatid niya. Di ba? Pangit no?